Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan na po natin. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong nakaraang balita mga tambay. Ito po, mukha pong nagpapakilala na. Pumupwesto na po yata. Mukha po yata papasok na po yata sa politika. Mga kabayan, mukha mga tambay dahil ang isa pong binansagan pong hudas at kidnapping ang ginawa nila sa dating pangulo, mga kabayan, at hindi siya nagbigay ng due process sa ating pangulo, dating pangulo. Ito pong si Torre na tinatawag pong nagpakatuta. Nagpakatuta daw po ito mga tambay, pero ngayon mukha po yatang nagpapabango sa kanilang mga kaalyado, mga tambay. Ito po, may pahayag po siya na kontra korupsyon at hindi laban sa kulay ng politika, mga tambay. Ibang klase po. Mukhang papasukin na po ang politika ni Torre, mga kabayan. Ibang klase. Sa bagay, pagka po ang COMELEC ay katulad po ng ginawa po nung nakarang halalan, nakita naman po natin, ano po sinasabi ng ating mga kababayan? Yung mga natalo, siya pang nanalo. Pagka ganyan po nangyari, baka itong katulad na tinatawag na kumidnap, isa sa kumidnap kay dating Pangulong Duterte, ayon po sa pamilya Duterte, baka po COMELEC ang kakausapin dyan, hindi kaya? Pakinggan po natin muna ang balita. At talagang nagpapabango na yata sa kanila. Sa kanila, hindi sa atin. Ito po mga kabayan ng balita. Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipon ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na alyado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisang sa ligang batas nating mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trilyon. Hindi daang bilyon. Massive, unconscionable, unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak pag ganito ang sistema? Pambihira, si Kiko. Ibang klase. Na ang nagkasalang na sa pwesto, hindi mapaparusahan. Na ang katarungan, may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Talaga. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntaryong ipinakita ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima ang kanilang statements of asset. Naku po mga tambay, kahit ipakita mo ang salin nyo, hindi ba kayo korap? Katulad ni De Lima. Mayroon pa sabit si De Lima sa COA. Ibang klase itong liberal na ito. Si Kiko, malinis ba liberal? Ano po ba ginawa ng liberal nung sila po'y nanunungkulan? Pati nga issue sa West Philippine Sea na disgrasya sa kanila. Kasama yung pambansang asong ulol o mano. Hindi po ba?
Talaga pong nagkakaamuyan po talaga ang mga magnanakaw umano at ang mga ulol na aso umano. Nagkakaamuyan, nakakasama-sama. Napakalilinis. Mga walang bahid korupsyon, magkakasama. At kinukundina nila ang korupsyon. Samantalang mas unang problema tayo sa kanila nung sila po'y naglilingkod sa panahon po ni Pinoy. Hindi po ba? Kahit po sa panahon ni... Lahat naman po halos Lahat po halos. Ngayon lang po, grabe ang matindi. Dahil trilyon po ang pinag-uusapan, flood control pa lang, wala pang iba. Hindi po ba? At ang magsasalita ng laban sa korupsyon, itong mga tao na ito, na nagpapapogi na, magkakasama nga sila magkakaalyado nga sila ngayon. Nakita niyo po si General Torre, ang dating general pa naman ito mga tambay Hindi pa naman po retired to Kaya nga lang po nasibak. Lalaban daw sa korupsyon. Samantalang yung amo niya, yung amo ni Torre, doon nagmula ang korupsyon umano. Siya ang commander-in-chief. Amo niya yon. Sino lalabanan mo? Yung lahat na nakapaligid sa iyo, puro magnanakaw. Hindi po ba? At sa tingin mo, sila Kiko, sila De Lima, malilinis na politiko yan umano? Sige nga. Hindi naman po aamin yung mga tao na yan, kahit pitpitin mo mga yagballs niyan. Katulad ni De Lima, ano dignidad niyan? Ano dignidad meron si De Lima? Sige nga. Di ba? Alam natin ang history niyan, umano. Lalo-lalo si Kiko. Pambihirang buhay yan, Kala mong galing sa liberal, nanungkulan si Pinoy, tapos hindi raw po napapanagot ang mga magnanakaw. Paano yung mga magnanakaw nung PIDAP? Sa panahon ni Pinoy, PIDAP, ngayon naabsuelto. Hindi po ba? Hindi po ba katarantaduhan yon? Malinis po ba sila? Panahon ni Pinoy, PIDAP, sangkot din ang karamihan sa kanila ron. Hindi po ba? Pati nga si Pinoy, na pinagpahinga na nga lang, namatay na, nasasangkot din sa PIDAP. Hindi po ba? Sa panahon nila, malilinis. Sa panahon nga nila, mga proyekto nila mga hindi natatapos Di po ba? Napakalaki rin po na korupsyon at laganap ang korupsyon sa kanila. Di po ba? Poste lang ang naitatayo sa kanila. Gumagawa nga sila ng kasilyas. Gumagawa nga sila ng restroom. Gumagawa ng banyo. Mga walang pinto. Di po ba? Yung mga tao na yan, nakita nyo? Tapos ngayon, ano tingin sa atin? May amnesia? Nakakalimot tayo sa mga ginawa ng mga demonyong yan, umano? Grabe, no? Tapos ngayon, nahandyan si General Torre, ang dating PNP chief. Nakala mo kay linis-linis di magsalita at lalabanan ng korupsyon at walang kulay. Kahit sino. Ni hindi nga niya mapangalanan. Ang mga tunay na magnanakaw ngayon, ni hindi nga niya mapangalanan si Saldico, si Martin Romualdez, umano, at lalo-lalo si BBM, umano, hindi niya mapangalanan na nag-uumpisa ang korupsyon sa merong accountability sa bansa, ang Pangulo, dahil siya gumagawa ng budget, siya ang pumipirma ng budget. Hindi po ba? Nakita niyo po itong mga tao na ito? Puro plastic. Manluloko umano, mambobudol umano. Di po ba? Tanging pamilya, tanging Duterte lang ang nagbigay sa atin ng napakagandang paglilingkod. Hindi po perpekto ang kanyang administrasyon, pero napakarami nating nakitang pagbabago sa ating bansa. Hindi perpekto. Di po ba? Hindi masasabi ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte walang korupsyon. Merong korupsyon pero napakalaki ng ibinaba nito. Dahil sa laki ng ibinaba na korupsyon sa kanyang panunungkulan ng 6 na taon, napakarami niyang programa kahit may COVID-19. Napakarami niyang natapos na programa. Pero ngayon, ano ipagmamalaki ng liberal sa kanang binagongang Pilipinas? Kahit pagsamahin mo yung dalawang yan, hindi pa rin nila mahigitan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon. Real talk, mga tambay. Kahit pagsamahin mo yung panahon ng liberal ni Pinoy,
at ng mga dilaw at pink, saka itong binago ang Pilipinas, ang pinaka-legacyang ibinigay sa atin ng dalawang administrasyon na yan, korupsyon! Hindi po ba? Kaya nga po nagsiyaman sila eh. Kaya lang, sanay na sanay po magsinungaling ang mga demonyong yan umano. Dahil po sa swapang, ganid, greedy sa kapangyarihan. Si Kiko nga, questionable pa pagkapanalo niyan eh. Hindi po ba? Kinu-question ang pagkapanalo niyan eh. Si Kiko! Kasama sila Bam, sila Lacson, Soto, hindi po ba? Si Lapid at marami pang iba. Questionable ang pagkapanalo nila. Tapos ngayon magsasalita sa taong bayan, magsasalita sa mga Pilipino. Kala mo kay lilinis, mga walang tinatago, walang kasalanan, walang korupsyon, walang pandaraya umano. Unbelievable! Baka tamaan kayo ng kulog at kidlat sa mga kasinungalingan nyo umano. Di po ba? Kung ang kulog lang at kidlat ay nagpaparusa sa mga taong sinungaling, mauubos po ang mga politiko sa ating bansa. Ubos! Mabibilang lang po natin sa ating mga daliri ang matitira riyan. Hindi po ba? Kung nagpaparusa lang po. Kaya lang po hindi eh. Kaya buhay pa sila. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan. Pumupwesto na po. Nagpapakilala na po. Ayan, dumidikit na po sa liberal, sa pink, sa dilaw, si Torre, mga tambay, ang dakilang tuta umano at nagpakaaso umano sa sinasabi niyang lalabanan ng korupsyon. Ito po ang pambansang Judas, kasama rin po ito sa pambansang Judas umano. Diba? Taksil sa dating Commander-in-Chief na kailanman na hindi niya binigyan ng due process ang dating Pangulo, na isang Pangulo na naging Pangulo at isa pong abogado at isang huwes o piskal na maalam sa batas pero hindi niya binigyan ng pagkakataon na gamitin ang proseso ng batas sa dating Pangulo. Ganyan po katindi ang taong ito. History niya po yan. Mga kababayan, wag na wag lang nila. Mga kababayan, ang pinaka-karma nila, mga tambay, sa totoo lang, real talk, ang pinaka-karma ng mga taong ito, itong mga demonyong umano na ito, ang pinaka-karma po nila talaga, sa totoo lang, pag naging presidente si BP Sara. Karma po nila lahat yan. Magiging karma po nila lahat yan. Komento ko po. Real talk. Yan ang po ang pinaka-karma nila. Lahat. Sila umano. Ang ginawa po nila sa ating bansa, ang ginawa nila sa pamilya Duterte, lahat po yan. Si Inday Sara po ang magiging karma nila umano, mga kabayan. Maraming salamat po. Yan mga tambay. Ang dating PNP chief, mga kabayan, na napakalinis ng dignidad at napakalinis na pagkatao, mga kabayan, ay naninindigan at lalaban kontra korupsyon. Unbelievable. Pag po si BP Sara ang naging presidente, baka hindi ka na makipaglaban o baka hindi mo na magawa ang gusto mong kontra korupsyon. Baka sa kulungan ka na lumaban. Hindi kaya? Baka ipaglaban mo na ang iyong pagkatao dahil ikaw ay baka mapunta ka na sa kulungan. Hindi kaya? Nagtatanong lang, mga kabayan, sa ginawa mo, hindi kaya sa kulungan ka lumaban ng korupsyon o kontra korupsyon? Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat din po. At siyempre po mga kabayan, ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin mga tambay, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating bansa. Makabangon po muli ang ating bansa. At matapos na po ang kasamaan ng mga politiko, mga demonyong politiko na nagpapahirap sa ating bansa. Mga kabayan, mawakasan na po sana at isama po natin sa panalangin. At siyempre po ang pag-iingat po ng pamilya Duterte ay maingatan din po sila. Isama po natin sa ating mga dasal na sila po ay mailayo sa kasamaan, ang ating Vice President na pag-asa ng ating bansa at ang dating Pangulo Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. At tayo rin po ay magdasal at manalangin para po sa ating pag-iingat.
at sa ating pong buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.